Magandang araw at maligayang pagdating. Pakinggan at namnamin ang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para sa mga susunod pa. Hindi kailanman itinuring ni Nathan ang sarili bilang isang taong madaling malinlang. Palagi niyang pinaniniwalaan na mas kilala niya ang kanyang asawang si Lauren kaysa kanino man. Tutal, ilang taon na silang magkasama, bumuo ng pamilya, nagpalaki ng 2 anak, at sa loob ng kanilang komportableng tahanan, pinagsaluhan nila ang isang buhay na akala niya'y matatag, masaya, at higit sa anumang pagdududa. Ang kanyang mga araw ay nagsisimula at nagtatapos sa parehong paraan, sa halakhak ng mga bata, sa amoy ng bagong timplang kape, at sa presensya ni Lauren sa kanyang tabi na nagsasalo sa isang paulit-ulit ngunit komportableng buhay. Hindi perpekto ang kanilang pagsasama, walang perpektong pagsasama, ngunit may pagmamahal, may pagtutulungan. O yun man lang ang kanyang pinaniniwalaan. Ngunit nagbago ang lahat ng gabing iyon. Naglabas si Lauren ng isang hindi inaasahang mungkahi. Isang bagay na hindi tugma sa babaeng kilala ni Nathan. Tapos na ang hapunan. Tulog na ang mga bata at silang dalawa'y nakaupo sa sala. Tahimik at malapit ang paligid, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Napansin ni Nathan na balisa si Lauren, para bang may iniensayong mahalagang sasabihin sa kanyang isipan. "Mahal, pwede ba akong magtanong?" sabi nito. Nag-aalangan ngunit determinado ang boses. Tumingin si Nathan, nagtataka. "Sige, ano yon?" Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy. "Narinig mo na ba ang tungkol sa mga swingers party?" Kumurap-kurap si Nathan, lito sa narinig. "Anong sabi mo?" Isang pilit na tawa ang pinakawalan ni Lauren, na para bang sinusubukang basagin ang tensyon, ngunit nanatili sa kanya ang mga mata nito, pinagmamasdan ang bawat reaksyon niya. "Sinasabi ko lang, baka maging interesante para sa atin, alam mo na, para maiba naman, isang bagay na bago." Naramdaman ni Nathan ang panlalamig sa kanyang likuran. Hindi ito makatuwiran. Si Lauren ay palaging isang babaeng may matatag na prinsipyo, isang tapat na asawa, isang dedikadong ina. Kailanman, sa lahat ng taon nilang pagsasama, hindi ito nagpakita ng anumang uri ng kawalang kasiyahan na magtutulak sa kanya na magmungkahi ng ganito. Sinubukan niyang tumawa, iniisip na baka isa lang itong biro. "Seryoso ka ba?" "Oo," sabi nito nang walang pag-aalinlangan. Iyon ang sandaling may nagsimulang pumilipit sa kanyang kalooban, para bang may alarmang tumunog sa kanyang isipan. "Pero bakit?" tanong niya, sinusubukang manatiling kalmado. "Hindi ko inakalang maiisip mo man lang ang ganyang bagay." Bahagyang sumulong si Lauren, tila sinusubukang lumapit, sinusubukang ipaunawa sa kanya. Hindi ako masaya sa'yo, mahal. Masaya ako. Pero ang relasyon natin, masyado nang paulit-ulit, alam mo yun? Naging isang rutina na ang buhay. Sa tingin ko, pwede tayong sumubok ng bago. Isang bagay na magpapaningas muli ng apoy. Hindi kailangang malaking bagay. Isang karanasan lang. Ang kanyang mga salita ay parang pinraktis, kalkulado. Ngunit para kay Nathan, hindi ito parang isang biglaang ideya. Naramdaman niya ang paghigpit ng buhol sa kanyang lalamunan. "So, sinasabi mo na nagsasawa ka na sa akin?" "Hindi iyon," buntong hininga ni Lauren, nadidismaya. "Sa tingin ko lang, magiging masaya ito. Kakaiba. Maraming mag-asawa ang gumagawa niyan." Natahimik si Nathan ng ilang segundo. Maraming mag-asawa ang gumagawa niyan? Ano ang ibig niyang sabihin? Kailan pa siya nakakilala ng mga mag-asawang gumagawa ng ganoong bagay? Mayroong mali. Pinag-aralan niya ang mukha nito, naghahanap ng anumang senyales na nagbibiro ito, anumang pahiwatig na isa lamang itong walang kwentang komento, ngunit ang nakita lamang niya ay paninindigan. "Lauren, hindi mo pa nabanggit ang ganito dati. Saan galing ang ideyang ito?" Umiwas ito ng tingin bago nagkibit balikat. "May mga nabasa ako, may mga narinig na kwento.
Naging curious lang ako. Ang sagot niya ay tila hungkag, umiiwas. Naramdaman ni Nathan ang pagsikip ng kanyang dibdib. Hindi ito simpleng kuryosidad. Sinusubok ni Lauren ang kanyang reaksyon. Kahit anong pilit niyang paniwalaan na isa lamang itong lumilipas na kaisipan, may bumubulong sa kanyang kalooban na hindi iyon ang kaso. Ang gabing nagsimula ng payapa ay napuno na ngayon ng lumalaking tensyon. Tiningnan ni Nathan si Lauren na para bang isang estranghero ang nakaupo sa kanyang tabi. Hindi maalis sa isipan ni Nathan ang pag-uusap na iyon. Sinubukan niyang maging normal sa mga sumunod na araw, ngunit may nagbago na sa loob niya. Para bang may lamat na lumitaw sa matibay na pundasyon ng kanilang pagsasama, isang bagay na dati niyang itinuturing na hindi masisira. Gusto niyang maniwala na isang walang kabuluhang komento lang ang binitawan ni Lauren. Isang lumilipas na ideya na malilimutan din, ngunit ang totoo, ang mungkahi nito ay nagtanim ng isang nakakabahalang pagdududa sa kanyang isipan, at ang dudang iyon ay lumalago sa bawat araw. Hindi niya makalimutan ang itsura ng mukha nito ng gabing iyon. Hindi iyon ang itsura ng isang taong basta na lang nagbabato ng ideya para lang sa kuryosidad. Iyon ang itsura ng isang taong may gustong isang bagay at nakapagpasya ng ituloy ito sa anumang paraan. Doon nagsimulang mapansin ni Nathan ang maliliit na pagbabago. Tila mas malayo ang isip ni Lauren. Palagi siyang nasa kanyang telepono, tumatawa sa mga mensaheng hindi niya kailanman ibinabahagi. Sa tuwing tatanungin niya kung sino iyon, masyadong mabilis itong sumagot, na para bang may handa ng dahilan. Grupo lang ng mga kaibigan. Mga biruan lang. Pero kung totoo yon, bakit niya nilolock ang screen sa tuwing lumalapit siya? Mas madalas na rin siyang lumalabas. Dati, magkasama silang nanonood sa gabi o nag-uusap tungkol sa kanilang araw. Ngayon, palagi siyang may dahilan para umalis ng mas madalas. Mag-iinuman lang kami ng mga kaibigan ko. May aasikasuhin lang ako sa mall. Mabigat ang trabaho, magre-relax lang ako. Bawat dahilan ay may kasamang mabilis na halik sa pisngi at pilit ng ngiti. Gusto siyang pagkatiwalaan ni Nathan. Gustong maniwala na nasa isip niya lang ang lahat, ngunit hindi nawawala ang pagkabalisang nararamdaman niya. Pagkatapos ay nagsimula niyang mapansin ang mga detalyeng dati hindi niya pinapansin. Ang mga damit na isinusuot niya kapag lumalabas ay iba na, mas magara. Mga takong na madalas ay nasa aparador lang, ngayon ay palagi ng gamit. Mas matapang na pabango. Pulang kolorete na dati sinasabi niyang masyadong bulgar para sa araw-araw. At ang paraan ng pagtingin niya sa kanya? Dati, ang mga mata niya ay mainit at pamilyar. Ngayon, may iba na roon, na para bang nasa malayo siya, nakakulong sa isang mundong wala na siyang lugar. Nang gabing iyon, pag-uwi niya mula sa isa sa mga lakad na iyon, nagpasya si Nathan na obserbahan siya. Nagkunwari siyang tulog, ngunit bahagyang iminulat ang isang mata. Pumasok si Lauren sa kwarto, tahimik na hinubad ang sapatos, at umupo sa gilid ng kama nang hindi binubuksan ang ilaw. Kinuha niya ang kanyang telepono at matagal na tumitig sa screen. Hindi man niya nakita ang nasa screen, narinig niya ang isang malalim na buntong hininga. Para bang nakahinga siya ng maluwag, na para bang nasa tamang lugar siya. Kinabukasan, habang nagkakape sila, sinubukan siya ni Nathan. "Kumusta pala kagabi?" Iniangat ni Lauren ang kanyang mga mata mula sa telepono. Binigyan siya ng automatikong ngiti. "Masaya naman. Nagkwentuhan lang kami, nagtawanan. Matagal ko na ring hindi nakikita ang mga kaibigan ko." May mali sa sagot na yon. Parang mekanikal, na para bang binibigkas niya ang isang kwentong pinraktis na. Naramdaman ni Nathan ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang babaeng nakaupo sa harap niya ay pareho pa rin, ngunit kasabay nito, pakiramdam niya ay hindi na niya ito kilala. Pakiramdam ni Nathan ay kasama niya sa bahay ang isang estranghero. Ang babaeng kasama niya sa kama, sa bahay, at sa buhay ay hindi na pareho.
O baka hindi naman talaga ito ang taong inakala niya. Ang pagdududang iyon ay bumabagabag sa kanya araw-araw. Unti-unting nginunguya ang tiwalang palagi niyang taglay para sa kanilang pagsasama. Sinubukan niyang balewalain ang mga pagbabago, sinubukang kumbinsihin ang sarili na nag-overreact lang siya, na isa lamang itong paranoia na dulot ng ideya tungkol sa swingers party. Ngunit ang katotohanan ay patuloy na lumalabas sa mga detalye. Malayo si Lauren. Palaging umiiwas, at kahit anong pilit niyang magpanggap na normal ang lahat, may isang bagay sa kanya na tuluyan nang nagbago. Hanggang sa nangyari ang hindi kailanman inasahan ni Nathan. Muling binuksan ni Lauren ang usapan. Sabado ng gabi iyon, nasa mga lolo't lola nila ang mga bata at solo nila ang bahay. Inaasahan ni Nathan ang isang tahimik na gabi, isang pagkakataong muling kumonekta na subukang kumapit sa anumang dumudulas sa kanyang mga kamay. Ngunit may ibang plano si Lauren. Nasa sala sila, nanonood ng kung anong pelikula nang i-pause niya ang TV at seryosong tumingin sa kanya. Kailangan nating mag-usap. Naramdaman ni Nathan ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Alam niyang walang magandang kasunod ang mga salitang iyon. Tungkol saan? Tungkol sa sinabi ko noong isang gabi. Hindi na niya kailangang itanong kung ano ang ibig sabihin nito. Inayos ni Lauren ang sarili sa sofa, isinukbit ang buhok sa likod ng tainga, isang kilos na ginagawa niya tuwing may sasabihing mahirap. Pinag-isipan kong mabuti, Nathan, at sa tingin ko talaga ay makakabuti ito sa atin. Huminga ng malalim si Nathan. Pinag-uusapan mo pa rin ba yung party na yan? Hindi lang yon, maring sabi ni Lauren. Ang sinasabi ko ay ang pagsubok ng mga bagong bagay, ang pag-alis sa paulit-ulit nating buhay. Napapansin mo ba kung gaano na tayo katagal nakasal? Kung paano pare-pareho lang ang lahat taon-taon? Naramdaman ni Nathan ang buhol sa kanyang lalamunan. At sinasabi mong ito ang solusyon? Bumuntong hininga ito. Bakit hindi? Kung hindi natin susubukan, hindi natin malalaman. Naramdaman ni Nathan ang isang malamig na galit na namumuo sa kanyang loob. Paano niya ito tinatrato na parang isang pang-araw-araw na desisyon lang, na para bang pumipili lang sila ng bagong restaurant na kakainan? Paano kung sabihin kong ayoko? Natahimik si Lauren sandali bago nagsalita ng isang bagay na gumuho sa kinatatayuan niya. Kung ayaw mong sumama sa akin, pwede akong pumuntang mag-isa. Tiningnan ni Nathan ang kanyang asawa. Nararamdaman ang panlalamig sa kanyang likuran. Anong sabi mo? Hindi ko sinasabing gusto kong tapusin ang pagsasama natin, Nathan. Pero ayokong gugulin ang buong buhay ko na iniisip kung paano kaya kung... Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Nathan na parang isang direktang sampal. Nakapagpasya na siya. Hindi ito isang imbitasyon, kundi isang ultimatum. Tumayo si Nathan, sinusubukang pigilan ang kanyang galit. So ganito na lang? Pumayag man ako o hindi, gagawin mo pa rin. Tiningnan siya ni Lauren sa mata nang hindi kumukurap. Nagsasabi lang ako ng totoo sa'yo. Ang kabalintunaan ng pahayag na iyon ay nagpatawa kay Nathan, ngunit isang tawang mapait at puno ng pagkadismaya. Hinaplos niya ang kanyang muka. Sinusubukang iproseso ang lahat. Ang kanyang asawa ay nakaupo roon, nakatingin sa kanya na parabang normal ang lahat, na parabang dapat niya na lang itong tanggapin. Pagkatapos ay ibinigay niya ang huling dagok. Kung sobrang hindi ka komportable, pwede nating i-video lahat para makita mo na hindi naman ito big deal. Naramdaman ni Nathan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Napag-isipan na niya ang lahat. Alam na niya kung ano ang gusto niya at hindi siya kasama sa plano. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Ang puso ni Nathan ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang isipan ay nagkakagulo. Ang babae sa harap niya, ang babaeng akala niya ay kilalang-kilala niya, ay kababato lang ng isang mapanirang katotohanan sa kanyang mukha. Hindi siya humihingi ng pahintulot. Nakapagpasya na siya. At
Mas masahol pa, tila wala siyang nararamdamang pagsisisi. Tumayo si Nathan mula sa sofa, hindi na kayang manatiling nakaupo. Naglakad siya patungo sa bintana, sinusubukang huminga, naghahanap ng anumang lohika sa pag-uusap na ito, ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang halo ng pagkadismaya at galit. "Sabihin mo sa akin, Lauren," sabi niya. Ang boses ay mas malamig kaysa sa inaasahan niya. "Bago lang ba talaga sa'yo ang ideyang ito?" Humarap siya rito, at sa sandaling iyon may nakita siyang nagbago sa mukha nito. Isang banayad na pag-aatubili, isang kislap ng pagkailang, ngunit sapat na yon. Umiwas ng tingin si Lauren. Kinagat ang ibabang labi bago sumagot. "Anong ibig mong sabihin?" Nag-cross ng braso si Nathan, pinapansin ang bawat maliit na kilos nito. "Gusto kong malaman kung ngayon lang ba ito nagsimula o ako na lang ang huling nakaalam." Ang katahimikang sumunod ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Nakita niya ang pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Lauren sa isang pigil na buntong hininga. Hindi niya itinanggi. Hindi siya nakipagtalo. Nanatili lang siyang hindi gumagalaw, na para bang nag-iisip kung ano ang sasabihin. Wala nang kailangan pa si Nathan. Naramdaman niya ang isang bigat na bumagsak sa kanya. Ang pagkabalisa ng umunguya sa kanya sa mga nakaraang araw ay sa wakas ay naging isang bagay na totoo. Hindi lang nagmumungkahi si Lauren ng bago. Bahagi na siya nito at siya, ang lalaking katabi niyang matulog gabi-gabi, ay walang kamalay-malay. Isang mapait na lasa ang pumuno sa kanyang bibig at ang kanyang mga daliri ay nanginig sa adrenaline, ngunit ayaw niyang sumigaw. Ayaw niyang bumaba sa ganoong antas. "Gaano na katagal?" tanong niya. Ang boses ay mababa, ngunit may dalang panganib. Nanatiling tahimik si Lauren. "Tinanong kita kung gaano na katagal." Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali at muling tumingin sa kanya. "Mahalaga pa ba yon?" Naramdaman ni Nathan ang isang kilabot sa kanyang katawan. Ang lamig sa sagot nito ay halos magpawala sa kanya ng kontrol. "Nagbibiro ka ba? Siyempre mahalaga. Asawa mo ako, Lauren. Ang lalaking akala mo ay mayroon tayong buhay na magkasama." Umiling ito na parabang naiinis, na parabang siya ang nag-o-overreact. "Nathan, hindi ko kailanman itinago kung sino ako." Natawa siya, isang tawang walang saya, puno ng kapaitan. "Hindi mo kailanman sinabi kung sino ka talaga. Magkaiba yon." Hinaplos ni Lauren ang kanyang buhok, iritado. "Masyado mong pinapalaki ang bagay na ito." Humakbang si Nathan, nararamdaman ang pulso sa kanyang leeg. "Kung ganon, sabihin mo sa akin. Ilan na sila?" Nanigas ang katawan ni Lauren. "Hindi ko pag-uusapan yan sa'yo. Mas malala na ang napag-usapan mo. Bigyan mo man lang ako ng kaunting respeto." Ang katahimikan niya ay nakakabingi. Huminga ng malalim si Nathan. Nararamdaman ang isang bagay na nabasag sa loob niya. Palagi niyang iniisip na kung sakaling lokohin siya ng kanyang asawa, ito ay isang biglaang pagkakamali, isang panandaliang pagkadulas. Isang bagay na marahil ay maaayos pa nila. Ngunit hindi. Hindi ito pagkakamali. Isa itong pamumuhay. Isang pamumuhay na niyakap niya nang wala siya. May nagbago sa loob ni Nathan, isang desisyon ang nabuo. Hindi na siya maaaring manatili roon. Hindi niya kayang makasama sa isang bahay, sa isang buhay, sa isang pagsasama ang isang taong walang nakikitang problema sa kanyang ginagawa. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pasilyo. "Anong gagawin mo?" tanong ni Lauren. Ang boses ay kalmado pa rin ngunit may bahagyang tensyon. Huminto si Nathan sa gitna, ngunit hindi siya lumingon. "Kung ano ang dapat kong ginawa noong una mong iminungkahi ang kabaliwang ito." Nag-cross ng braso si Lauren. "Nathan, hindi kailangang maging ganito. Pwede tayong mag-usap." Humarap siya rito, at anuman ang nakita ni Lauren sa kanyang mga mata ay nagpatahimik dito.
Alam ko na ang lahat ng kailangan kong malaman. At nang walang pag-aalinlangan, umalis siya. Lumabas si Nathan ng bahay na may determinadong mga hakbang ngunit may durog na puso. Sumara ang pinto sa kanyang likuran, hinaharangan ng anumang ingay na maaaring gawin ni Lauren. Hindi siya lumingon. Ayaw niyang makita ang ekspresyon nito, ayaw makita kung may pagsisisi, pagkakasala, o mas masahol pa, wala. Alam niyang kung mananatili pa siya ng isa pang segundo, mawawala ang natitirang kontrol sa sarili. Hampas sa kanyang mukha ang malamig na hangin ng gabi habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan. Huminto siya sandali, idiniin ang mga kamay sa hood, sinusubukang ibalik sa normal ang kanyang paghinga. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa na parabang sinusubukang huminga sa gitna ng isang bagyo. Lahat ng alam niya, lahat ng pinaniniwalaan niyang matatag ay gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Hindi umuwi si Nathan. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan ng halos 1 oras. Hinahayaang gabayan ng kalsada ang kanyang mga iniisip. Naging malabo ang mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana at ang tanging naririnig niya sa kanyang isipan ay ang mga salita ni Lauren. Kung ayaw mong sumama sa akin, pwede akong pumuntang mag-isa. Pwede nating i-video. Mahalaga pa ba yon? Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Paano niya nasabi ang lahat ng iyon ng basta-basta? Paano siya nabuhay sa tabi niya ng maraming taon at bigla na lang siyang ituring na hadlang sa kanyang gusto? Kalaunan, napagtanto niyang nakahinto na pala siya sa harap ng isang hotel. Kailangan niya ng oras. Ayaw niyang umuwi. Ayaw niyang maamoy ang pabango nito sa mga unan, makita ang mga litrato ng pamilya sa dingding, at magpanggap na mayroon pang natitirang dapat iligtas. Kinabukasan, nang mas kalmado na siyang mag-isip, ginawa ni Nathan ang desisyong namumuo na sa kanya mula pa noong magsalita si Lauren ng gabing iyon. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang abogado na inirekomenda ng isang kaibigan ilang buwan na ang nakalipas sa isang kaswal na tanghalian. Noon, isa lamang itong usapan tungkol sa mga ari-arian at kontrata sa kasal. Ngayon, ito ay isang agarang pangangailangan. Gusto kong mag-file ng divorce, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Sa kabilang linya, maingat na nakinig ang abogado habang ipinapaliwanag ni Nathan ang kanyang sitwasyon. Nang matapos siya, may maikling katahimikan bago ang sagot. May pruweba ka ba? Ipinikit ni Nathan ang kanyang mga mata. Alam niya kung ano ang ibig sabihin niyon. Makakakuha ako. Ginamit niya ang mga sumunod na oras sa pagkalap ng lahat ng makakaya niya. Hindi lang ito tungkol sa diborsyo. Ito ay tungkol sa pagsisigurong hindi niya mawawala ang kanyang mga anak sa isang babaeng hindi na inuuna ang kanyang pamilya. Nagsimula siya sa mga halata, mga mensahe. Alam niyang maingat si Lauren, ngunit sa kaunting pagsisikap, nakuha niya ang mga lumang usapan na binura nito. Doon niya natagpuan ang kailangan niya, mga grupo, mga mensahe, mga imbitasyon para magkita. Matagal na palang ginagawa ito ni Lauren. Ang huling dagok ay isang naka-archive na email na nakita niya, isa na ipinadala niya sa isang kaibigan. Sa wakas, nagkalakas loob na akong sabihin sa kanya. Sa tingin ko hindi niya tatanggapin, pero hindi ko na kayang mamuhay sa kasinungalingan. Kailangan ko ito para maging masaya. Ilang beses binasa ni Nathan ang mga salitang iyon. Ang galit ay nahaluan ng mas malalim na damdamin, isang bagay na ayaw niyang aminin. Sakit. Dahil sa kaibuturan, hindi lang ito tungkol sa pagtataksil, hindi lang tungkol sa panloloko. Ito ay tungkol sa katotohanang ang babaeng minahal niya, ang babaeng kasama niyang bumuo ng buhay, ay hindi kailanman siya itinuring na sapat. Nang dumating ang araw sa korte, handa si Nathan.
Sinigurado ng kanyang abogado na bawat piraso ng ebidensya ay maipresenta. At ang malamig na kilos ni Lauren sa panahon ng paglilitis ay nagpatunay lamang sa hukom kung ano ang kailangang patunayan. Mabilis ang naging desisyon. Iginawad kay Nathan ang kustodya ng mga bata. Si Lauren naman ay tila hindi natinag. Walang pakiusap, walang iyak, walang hiling na magkabalikan. Pumirma lang siya sa mga papel at lumabas ng hindi lumilingon. Lumipas ang mga buwan. Natutunan ni Nathan na ayusin muli ang kanyang buhay. Maayos naman ang mga bata. Umaangkop sa bagong rutina. At siya, natuklasan niyang mas mabuti pa pala ang mag-isa kaysa mamuhay kasama ang isang taong hindi siya nirerespeto. Isang gabi, nakatanggap siya ng hindi inaasahang mensahe mula kay Lauren. Pwede ba tayong mag-usap? Matagal na tinitigan ni Nathan ang kanyang telepono. Pagkatapos ng walang pag-aalinlangan, binura niya ang mensahe. Hindi na niya kailangan ng mga sagot. Alam na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ang mga buwan matapos ang diborsyo ay panahon ng muling pagbangon para kay Nathan. Noong una, nakakabingi ang katahimikan sa bahay. Ang espasyong dating inookupa ni Lauren sa kanyang tabi ay naging isang konkretong kawalan. Ngunit sa paglipas ng panahon, may napansin siyang kakaiba. Ang katahimikan ay hindi pala masama. Ito ay isang ginhawa. Mas marami siyang oras na ginugol sa kanyang mga anak. Nakatuon sa kung ano talaga ang mahalaga. Ang bigat ng pagsisikap na pasayahin ang isang taong hindi kailanman makukontento ay nawala. At napagtanto niyang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya naglalakad sa mga bubog ng itlog. Hindi na niya kailangang mag-alala kung sapat ba siya. Sapat na siya. Sapat para sa kanyang mga anak, para sa kanyang buhay, at para sa kanyang sarili. Lumipas ang mga araw na naging buwan, at dahan-dahan, natagpuan ni Nathan ang isang bagong kumpas sa kanyang buhay. Muli siyang lumabas, kasama ang mga kaibigan. Binalikan ang mga dati niyang kinahihiligan, at higit sa lahat, natutunan niyang muling magtiwala sa sarili. At sa panahong hindi niya inaasahan, mayroon siyang nakilala. Hindi ito naging biglaan, hindi ito plinano. Ngunit isang araw, sa gitna ng isang simpleng kwentuhan habang dahan-dahang umiinom ng kape, napagtanto niyang hindi na pabigat sa kanya ang nakaraan. Hindi na niya pasan-pasan ang anino ni Lauren. Habang si Nathan ay tuluyan ng nakabangon, ibang katotohanan naman ang hinarap ni Lauren. Sa mga unang buwan matapos ang kanilang paghihiwalay, tila wala siyang pakialam. Ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay na parabang walang nagbago. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting lumitaw ang bunga ng kanyang mga desisyon. Ilang beses niyang sinubukang kontakin si Nathan, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sinubukan niyang dalawin ang mga bata nang mas madalas kaysa sa napagkasunduan, ngunit hindi siya pinayagan. At unti-unti, napagtanto niya na hindi lang pagsasama ang nawala sa kanya. Nawala rin ang respeto, ang tiwala, at ang katatagan. At ang pinakamasakit sa lahat, napagtanto niya na habang tinitingnan niya ang kanilang pagsasama bilang isang hawla, para kay Nathan, ang kalayaang natamo niya ay isang muling pagsilang. Ang mga kaibigang dati sumusuporta sa kanya ay unti-unti nang lumayo. Ang kasabikan ng bago niyang buhay ay napalitan ng matinding kalungkutan. Ang mga taong tila interesado sa kanya sa mga kasiyahan ay wala sa tabi niya noong kailangan niya ng karamay. At sa kanyang paglingon sa nakaraan, ang tanging nakikita niya ay ang lalaking winasak niya nang walang pag-aalinlangan na ngayoy mas masaya na sa kanyang pagkawala.
Ang huling pagkakataong sinubukan niyang kausapin si Nathan ay isang malamig na gabi ng Disyembre. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe. "Miss na kita." Nabasa ito ni Nathan. Napangiti siya. Hindi isang ngiting mapang-asar kundi isang ngiti na nagsasabing tuluyan na niyang isinara ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. At pagkatapos, nang walang anumang pag-aalinlangan, binura niya ang mensahe. Wala nang lugar ang nakaraan sa kanyang kasalukuyan. At sa gayon, tuluyan na siyang nagpatuloy. Salamat sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications para hindi ka mahuli sa aming mga susunod na upload. Hanggang sa muli.